Hello Sir Kira, Dada po ulit. Sorry kung wala po akong masyadong naipapasang kwento. Pero itong ibabahagi ko ngayon ay ang kwento noong nakulam ako. Alam kong nabanggit ko na noon na kaya lumakas ang third eye ko dahil noong time na nakulam ako. Year 2017. Inaya ko na ang kaibigan ko nung high school na mag-aral ulit. Kesa kako mamroblema siya sa asawa niya, mag-aral siya. Kasi baon na lang naman at pamasahayang poproblemahin niya. Kasi libre naman ang tuition. At saka matalino din po kasi yung kaklase ko na yon. Nung time na inaya ko si Zarina, hindi niya po totoong pangalan. Nung una, nagdadalawang isip pa siya. Di kalaunan, pumayag rin naman siya. So 2018, malapit na ang pasukan. Nag-message siya sa GC na ginawa ko. Yung GC na yon, Sir Kira, para sa biruan lang ng mga kaibigan. Mga topic na kung ano-ano lang. Ang sabi niya ron, payag na daw siya. Mag-aaral na daw siya. Natawa naman ako nun kasi may makakasama na akong mag-aaral. Kasi nga puro bata ang mga magiging kaklase ko nun. Pero nung malapit-lapit na ang pasukan, nag-chat siya ulit. Hindi na daw siya mag-aaral. Nung una, okay lang naman sa akin. Inisip ko na baka may dahilan siya kung bakit nagbago bigla ang isip niya. Hindi ko naman na siya pinilit dahil desisyon pa rin niya kung gusto niyang mag-aral o hindi. Ang hindi ko lang alam noon ay may mga susunod na mangyayari pa pala na hindi ko inaasahan. At doon ko unti-unting maiisip na baka may koneksyon pala ito sa mga nangyari sa akin noon nung mga panahon na yon. Bago ang pasukan ay okay pa po noon. Wala akong nararamdaman. Sobrang sigla ng katawan ko. Hanggang sa nanaginip ako, Sir Kira, na yung ex ko raw at siya magkasama. Hindi ko yun iniisip kasi wala din namang dahilan para isipin ko yun. Sa panaginip ko, parang magkatabi lang naman sila at walang ginagawa. So binaliwala ko lang yun. Noong pasukan na, naging 5 PM ang pasukan namin. Kasi nanghihiram lang kami ng room sa mga high school. Wala akong iniisip na anumang negative nun. Pero bigla ko na lang ding naisip na i-chat si Sarina. Tinanong ko kung may problema ba siya sa akin. Tapos yung tanong ko na yon, ibinalik niya. Kaya hindi ko na siya i-chinat pa ulit. Kinabukasan ay pumasok ulit ako. Wala pang dumadating na prof nun. Tapos bigla akong natulala sa bintana. Kasi kitang-kita ng mismong pisikal na mata ko na para akong nanunood ng TV. May babae na blurred ang mukha na pumasok sa bahay na madilim. Hawak niya ang picture ko. Profile picture ko pa nga yun. Pagpasok ng babae sa loob ng bahay na madilim, merong isang matandang babae. Iniabot niya rito yung picture ko. Pagkatingin ng matanda sa pinaprint na picture ko, nung una parang natakot pa ito. Hindi ko rin nga maipaliwanag kung bakit parang totoong-totoo yung nakikita ko. Hindi siya parang ordinaryong panaginip Dahil gising ako nun at malinaw kong nakikita sa harapan ko yung mga nangyayari. Ang sabi ng matandang babae, "Hindi ko kukulamin yan. Malalakas ang gabay nito. Espiritu yan." Tapos biglang naglabas ng pera yung babaeng malabo ang muka. Doon ay parang napaisip yung matandang babae. Tinanggap niya yung pera. Pagkatapos ay doon na rin natapos yung nakikita kong pangitain. Hanggang ngayon, Sir Kira, hindi ko pa rin makalimutan yung eksena na yon. Dahil hindi ko naman inaasahan na may makikita akong ganoon habang gising ako. Doon ko rin unang naramdaman na parang may kakaibang nangyayari sa akin. Simula din noon, hindi na rin siya nagchat-chat sa akin. Kahit pa PM, hindi na rin siya naglalabas sa akin ng sama ng loob about sa asawa niya. Kahit nga sa GC, hindi na rin siya nagchat-chat doon. Dati, active naman siya doon. Tapos tuwing 3:00 ng hapon, sumasakit ang dibdib ko na parabang naghahabol ako ng hininga. Ilang araw akong ganun, kaya sobra na rin ang pag-aalala sa akin nila mama. Hindi na rin ako nakakapasok sa school noon. Pero hindi ko rin talaga malaman kung ano ba talagang dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman ko.
Bigla ko na lang naisip noon na hindi doktor ang kailangan ko. Pero pinipilit pa rin ako nila mama na magpatingin daw sa doktor. Pina-ECG nila ako, pero normal naman ang puso ko. Sinabi ko rin kay mama noon na baka hindi doktor ang makakatulong sa akin at gusto kong magpatingin sa albularyo. Pero ayaw pa rin akong ipunta ni mama. Sa pangungulit ko sa kanya ay nakumbinsi ko rin naman siya na ipakonsulta na ako sa albularyo. May tinawagan siya na naging kaibigan niya noong time na OFW siya. Pangalanan na lang po natin siyang Ate Lorna. Habang tulog ako, tinatawas na pala ako ni Ate Lorna. May lumabas daw na babae. Ginising ako ni mama mula sa pagkakatulog ko kasi utos daw ni Ate Lorna na insensohan ako pakaliwa at ginawa naman yun ni mama. Habang ginagawa daw yun sa akin, sabi ng bunso kong kapatid, may pumasok daw sa katawan ko at masama raw ang tingin ko sa kanila. At dahil medyo matapang talaga si mama, tinanong niya, "Sino ka? Anong naging atraso ng anak ko sa'yo?" At ito raw po ang sagot ng sinasabing nakasanib sa akin. "Wala. Naiingkit ako sa kanya." Nagtanong pa si mama, "Ano namang ikinakainggit mo sa kanya?" "Gusto siya ng lalaking gusto ko. Maganda siya. Ang ganda ng bahay niyo. Sa totoo lang, inaaya niya pa akong mag-aral. Pero ayoko." Sagot daw nung sumanib sa akin. Sumagot ang bunso kong kapatid, "Anong ikinakainggit mo? Hindi naman sa amin ang bahay na to. Nakikitira lang kami. Kapag hindi mo tinigilan ng kapatid ko, hahanap kami ng mas malakas pang albularyo. At sigurado kong mayayari ka." Akala daw nila ay tapos na. Pero kinagabihan noon ay muli daw sumanib sa akin ang nakausap nila mama. Ipinapatawag nito yung lalaking nagustuhan ni Zarina. Tawagin na lang natin siyang David. Nung time na tinawag si David ng pinsan ko, nagtataka pa raw ito kung ano talagang nangyayari sa akin. Kaya pumunta siya. Nagtagal siya sa bahay hanggang sa may inamin si Zarina habang nakasanib ito sa katawan ko. May ginawa raw siya kay David na ang tanging nakakaalam lang ay siya at ang pinsan ko na kaibigan niya. Ang sabi daw ni Zarina kay David, "Hindi ba nakulam ka? Ako ang may gawa nun." Nanlaki raw ang mga mata ni David at sinabing totoo nga raw yun. Sinabi niyang nakulam nga raw siya pero iilan lang ang nakakaalam nun. "Akala mo ba mga langgam yung kumakagat sa'yo habang nakahiga ka? Hindi, mga karayom yun. Sinadya kong pahirapan ka at sinadya ko ring makita mo ang babaeng ito para makita mong nahihirapan siya. Bakit ba hindi mo masabi na may nararamdaman ka sa kanya? Dahil totoo naman, di ba?" Sabi pa raw ni Zarina sa loob ko. Pero hindi raw sumagot si David. Ang tanging nasabi lang niya, "Tama na, pakawalan mo na si Dada." Pero nagmatigas pa raw ito. "Sabihin mo na kasi na gusto mo talaga si Dada. Kasi gusto ko rin naman niya. Yan ang gusto mong marinig, hindi ba?" Sa inis daw ng pinsan ko, nilagyan niya ako ng Bible sa kamay. Tapos bigla raw nagsisigaw ang nakasanib sa akin. Mainit daw, kaya pinapaalis niya ito sa kanila. Tapos nagtanong ang pinsan ko, "Ano ba talagang gusto mo kay Dada?" Sumagot naman daw ang nakasanib sa akin, "Wala. Kay David ako may gusto." Pasensya na Sir Kira kung medyo magulo itong pagkakakwento ko. Kasi noong nangyari po ito, mga kwento na lang ito ng bunso kong kapatid, ni mama at ng pinsan ko. Pati na rin ang kwento ng tita ko noong ipinunta ko sa Manila. So balik po tayo. Noong sinabi nung nakasanib sa akin na si David lang ang gusto niya, ay nagmatigas pa rin ito. Kaya nagchat na si mama sa kaklase niya. Tinanong kung may kakilala siyang mas malakas na albularyo. At dito ay itinuro niya sa amin si Kuya Pilo.
Pumunta kami roon kasama ang kaklase ni Mama. Si Mama, si David at ang bunso kong kapatid. Pagpunta pa lang daw namin kay Kuya Pilo, tinawag na agad ni Kuya Pilo ang gumagambala sa akin. Yun daw ay nakipagmatigasan pa. Kung ano ang itinanong ni Mama ay siya ring itinatanong ni Kuya Pilo. At kung ano-ano raw ang sinasabi ng gumagambala sa akin na puro tungkol daw kay David. Ang sabi naman daw ni Kuya Pilo sa nakasanib sa akin, ano naman kung magkagustuhan yung dalawa? Mga dalagat binata naman sila. Pero sumingit si David. Ang sabi niya, may girlfriend na raw siya at nasa ibang bansa lang daw ito. Kaya nagmamakaawa raw siya na tigilan na ako nito dahil nga wala naman kaming relasyon. Ito na rin po yung time na ipiniliwanag ni Kuya Pilo na tanggapin na ni Mama na magiging katulad niya rin ako dahil nga bukas ang third eye ko. At sinabi rin naman ni Kuya Pilo sa gumagambala sa akin na kapag hindi pa ako nito tinigilan ay may gagawin na siyang hakbang na talagang pagsisisihan nito. Pero talagang matigas ito. Kahit daw sinabi na yun ni David, hindi pa rin daw naniwala yung gumagambala sa akin. Tanong pa raw nito, anong ibig sabihin noong pinasahan mo ng picture mo si Dada? Wala ba talaga sa'yo yun? Wala ba talaga sa'yo si Dada? Hindi daw sumagot si David. Yung picture kasi na ipinasa ni David sa akin noon, hindi ko rin sure kung bakit nga ba picture niya yung ipinasa niya sa akin sa halip na mga kanta. Iniisip siguro ni Zarina noon na may something sa amin ni David pero wala naman po talaga. Nagpupunta man siya sa compound namin dahil po yun sa mga pinsan ko. At kahit kailan, hindi ko pinag-isipang kausapin man lang si David. Kaya nagtataka ko kung bakit ganoon na lang ang galit sa akin ni Zarina. So akala ko tapos na, Sir Kira, dahil nga napaalis na ni Kuya Pilo yung gumagambala sa akin. Pero hindi pa pala. Kaya no choice na si Mama kundi ang humingi na ng tulong sa kapatid niya sa Manila. At ayun na nga po, inilapit niya ako kay Manang Conchita. Habang ginagamot ako ni Manang Conchita, mas nahirapan daw siyang paalisin yung kumukulam sa akin. Namulat ko na lang ang mga mata ko na gulat sina tita at mama. Kasi isinisigaw ko raw na mahal ko si David. Pero hindi ko po alam na sinasabi ko pala yun. Nang makarecover ako sa nangyari sa akin, sinubukan ko pa rin makipag-communicate kay Zarina. Pero ayaw niya talaga akong kausapin. Iniisip ko pa naman noon na itinuturing ko siyang BFF since nung high school pa kami. Kaya hindi ko talaga inakala na magagawa niya sa akin yung ganon. Nung mapunta ako kay Manang Mering, ikinuwento ko ito. Sinabi niya na naging pasyente niya rin daw si Zarina. Hindi daw magkaanak si Zarina noon. Pero noong hinilot niya ito, para ata tumaas yung matres, nagkaanak na ito. Sa ngayon po ay may sarili ng pamilya si David. Kasal na siya at may mga anak na rin. Kahit po ganoon ang nangyari sa akin, doon ko napatunayan na dapat talaga tayong maging mapili sa mga taong itinuturing nating kaibigan. Hindi porket mabait sa atin ang isang tao, ibig sabihin na noon okay na agad siya at pwede na nating pagkatiwalaan ng lubusan. Minsan, hindi natin agad nakikita ang tunay na intensyon o kulay ng isang tao hanggang sa may mangyaring hindi natin inaasahan. Para sa akin, friendship is not only about being there during good times. Kasama rin dito ang pagiging sincere, pagiging masaya sa achievements ng isa't isa, at higit sa lahat, walang inggitan o itinatagong masamang lihim na intensyon. Mas mabuti ng kaunti lang ang mga masasabi mong kaibigan, basta tunay ang mga ito. Kesa naman marami, pero hindi mo naman alam kung sino talaga ang tunay sa'yo. Natawa na lang din ako nun kasi hindi naman ako naniniwala dati sa mga kulam at sapi. Pero dahil nga sa nangyari sa akin, masasabi kong malaking experience din ito para sa akin. Sana maging aral na lang din ito na dapat maging mas malakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Matutong maging mapili sa mga taong pinagkakatiwalaan natin at huwag basta-bastang magbibigay ng buong tiwala kahit pa matagal na natin silang kakilala.
Patuto rin tayong mag-ingat, makinig sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. At higit sa lahat, huwag kalimutang lumapit sa Diyos sa oras ng takot, problema at pagsubok. Hindi man natin agad maintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, pwede pa rin tayong humingi ng gabay at proteksyon sa Kanya. Sana ay maisama mo muli ang aking kwento sa mga maibabahagi mong kwento sa channel mo. Alam ko po na marami ang hindi naniniwala sa ganitong klaseng kwento at naiintindihan ko naman po yun. Hindi ko rin naman po pinipilit ang kahit na sino na maniwala sa lahat ng sinasabi ko. Ibinabahagi ko lang po ang karanasan ko dahil ito mismo ang nangyari sa akin at sa mga taong kasama ko noong mga panahon na yon. Hanggang sa muli po, salamat. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Joanne. 31 years old. Recently ko lang natagpuan at nakahiligang pakinggan ang channel ninyo. Hindi man gaanong nakakatakot itong kwentong ibabahagi ko, ito ang nagpakumbinsi sa akin na may iba talagang nilalang na naninirahan kasama natin dito sa mundo. Noong ako ay 9 o 10 years old, namatay ang kuya ko. Panganay siya sa aming magkakapatid at mag-18 years old pa lang sana noon. Bago yun, may naganap na baptism sa amin. Born again Christian kasi si kuya, kahit Katoliko ang buong pamilya namin. Pasensya na po sa mga born again, hindi ko po kasi eksaktong alam ang tawag sa proseso. Basta iyon po yung inilulubog sa tubig. Siguro po ay nagdesisyon silang magkaroon na rin ng simpleng selebrasyon. Hindi ko na rin masyadong maalala dahil medyo matagal na panahon na rin ang nakalipas. Ang napili nilang lugar noon ay ang Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Base sa naaalala kong kwento ng mga kasama niya roon, maayos naman daw ang tubig at mababaw lang. Nangyari nga pala ito noong May 29, 2005. Bandang tanghali yun. Pagkatapos ng pagbabaptize sa kanya, naglalaro na sila sa tubig na hanggang tuhod lang ang lalim. Subalit maya-maya, parang may humihila raw sa kanila. Sabi ng iba, biglang tumaas daw ang tubig. Ang sabi naman ng iba, parang may ipo-ipo raw sa ilalim na humihila sa kanila pababa. Ayon sa kaibigan ni kuya, nakatungtong daw si kuya sa tuyong parte. Pero marami pa rin naiwan sa tubig. Bumalik daw si kuya para iligtas naman yung bunsong kapatid ng isa niyang kaibigan. Sa kasamaang palad, namatay rin ito. 5 katao ang namatay sa insidenteng yon. Na-recover naman ang 14 pang biktima, pero mga bandang 3 PM na yon. Pero ang kuya ko, hindi pa rin mahanap. Hanggang sa umuwi na sila sa Manila, kung saan kami nakatira. Bandang 8 PM nang may kumatok sa bahay namin. Wala si Papa noon dahil panggabi ang shift niya sa trabaho. Kaya kami lang ni na mama at mga kapatid ko ang nasa bahay. May pumuntang kinatawan sa bahay at pinapasama kami sa opisina nila dahil may mahalaga raw silang sasabihin. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ni mama noon. Pero winalang bahala niya lang muna dahil busy din siya sa paggawa ng mga paperworks niya sa trabaho bilang isang guro. Kaya naman inutusan niya na lang yung 2 ate ko na 16 at 18 years old noon na sila na lang muna ang sumama. Naiwan kami ng isa ko pang kuya sa bahay kasama si mama. Mabilis ang mga pangyayari. Nalaman na lang namin na nawawala pala si kuya at hindi mahanap at 4 na araw ang nalunod. Iniuwi na lang nila ate ang mga gamit ng kuya ko. Pero may mga naiwan daw doon sa lugar na patuloy pa rin hinahanap ang katawan ni kuya. Tinawagan na rin si Papa sa trabaho niya para sunduin at direktang pumunta sa Rizal. Yung lola ko naman, may kakilalang magtatawas sa kabilang building namin. Pinatawas niya yung damit ni kuya na dinala nila pa uwi. Doon ay nakita sa tulo ng kandila ang hugis ng isang taong nakatali ang liig
sa isang puno. Sinabi ng nagtawas na ayaw daw pakawalan si kuya ng kung sino mang nilalang ang nakahawak sa kanya. Dala ang impormasyon na yon, sinundo na nila lola si papa para pumunta sa Rizal. Tumulong na rin ang ibang mga lokal doon sa paghahanap sa kuya ko. Isinangguni ni lola ang tungkol sa puno, kaya doon sa mga may punong bahagi sila naghanap. Pero wala talaga silang nakita. Hanggang sa sinabi ng isang lokal doon na nangunguha raw talaga ng panganay na lalaki ang dam na yon at pang-ilan na raw ang kuya ko sa mga nakukuha nito. Ang payo ng lokal kay papa ay mag-alay daw sila ng kahit anong gamit o barya na mula sa bulsa niya at makiusap na ibalik na si kuya. Sakto namang may lamang barya ang bulsa ni papa nun, kaya inihagis niya ito sa tubig habang nagdarasal. Maya-maya lang, nakawit na yung puting damit ni kuya. Mag-aalas 6 na ata ng umaga nun nung na-recover yung labi niya. At alam niyo ba kung saan siya nakita? Sa gilid ng puno na ilang beses na rin nilang natignan. Para siyang naipit o nakasiksik doon, kaya siguro hindi rin agad nila nakita. Di ba kapag matagal nang nakababad sa tubig ang katawan ng tao, namamaga o nagiging bloated, tapos namumuti ito? Yung kay kuya raw, hindi ganon. Para lang daw siyang bagong kamamatay lang. Napunasan pa nga raw ni papa ng dala niyang panyo ang mukha ni kuya. Nung naikwento ni na papa at lola sa amin yon, matapos ang libing ni kuya, may naalala bigla si mama. Si kuya kasi kulang sa buwan nung ipanganak. Kumbaga, premature baby si kuya. Akala nila noon ay may disability si kuya dahil napakatahimik niya at ilang taon muna ang lumipas bago siya natutong magsalita. Pero noong bata pa siya, napapansin na ni na mama na para daw bang may kausap siya palagi. Akala lang nila imaginary friend ni kuya. Pero noong mga 7 years old si kuya, nilagnat daw siya ng napakataas. Pinatawas siya ni lola sa kakilala niya. At ang sabi raw nung nagtawas, may kaibigan daw si kuya na gustong gusto siya. Ang bilin nito kay mama, umalis na lang daw sila sa tinitirhan nila noon at wag nang babalik. Dahil sa oras na bumalik daw sila sa lugar na yon, ay kukunin na nito si kuya. Ang lugar na yon ay reclaimed area na. Umalis sila roon at lumipat sa Navotas hanggang sa lumipat muli sa Manila. Ngunit noong November 2004, bumalik kami at doon na ulit tumira sa mismong lugar kung saan sinasabing wag nang babalikan dahil nga may banta kay kuya. Pagdating ng May 2005, kinuha na nga sa amin si kuya. Ang pangyayari na yon, kasama na ang mga karanasan namin bago nakuha ang labi ni kuya, ang talagang nagpatotoo sa akin na may mga nilalang talagang hindi natin nakikita pero nasa paligid lang natin. Maraming salamat po sa pagbasa at pagbabahagi ng kwento ng pamilya namin. More power to your channel po. Kwento sa akin ito ng kaibigan ko isang araw. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ito maipaliwanag. Night shift siya noon sa isang convenience store. Bandang 3:00 ng madaling araw. Halos wala ng tao sa paligid. Tahimik na ang kalsada. Ang tanging maririnig na lang sa loob ng store ay ang mahinang ugong ng mga freezer at refrigerator. Ayon sa kanya, may isang lalaki raw ang pumasok ng gabing yon. Ang unang napansin ng kaibigan ko, basa yung lalaki. Hindi lang bastang basa na parabang nabasa ng kaunti ng ulan. Basang-basa raw ang damit nito, pati na ang buhok niya, na para daw bang nanggaling sa isang lugar na malakas ang ulan at binaha. May mga patak pa raw ng tubig na dumadaos-dos sa mukha nito, pati na sa damit niya. Ang problema,
hindi naman daw umuulan ng gabing yon. Tuyong-tuyo ang kalsada sa labas at wala ring palatandaan na umulan o kahit umambon man lang. Pero hindi niya na raw ito masyadong pinansin pa. Tahimik lang daw yung lalaki. Diretso itong naglakad papunta sa freezer. Binuksan nito ang pinto, kumuha ng isang bottled water at saka pumunta sa counter. Inilapag ng lalaki yung bote sa harap niya. Pagtingin ng kaibigan ko sa bayad, eksaktong halaga lang ang iniwan nito. Walang kailangang suklian. Bago pa man daw niya mapansin ng maayos yung mukha ng lalaki, ay nakalabas na raw ito ng convenience store. At dahil wala namang ibang nangyari, ipinagpatuloy lang ng kaibigan ko ang trabaho niya. Para sa kanya, isa lang iyong kakaibang customer na baka raw dumaan lang sa kakaibang oras ng gabi. Kinabukasan, doon na nagsimulang maging hindi normal ang lahat. Napansin ng supervisor nila na short ng isang bote ng tubig yung inventory. Hindi naman malaking halaga yon, pero kailangan pa rin malaman kung saan nanggaling ang isang discrepancy. Kaya naman ichinek nila ang CCTV footage ng buong shift na yon. At doon ay nakita nila ang unang bagay na hindi maipaliwanag ng kaibigan ko. Sa footage, makikita siyang nakatayo sa counter, mga bandang 3:00 ng madaling araw. Mukha siyang may kausap. Gumagalaw ang bibig niya at paminsan ay tumatango-tango pa siya na para bang may taong nakatayo sa harap niya. Pero walang tao. Walang customer sa counter. Walang ibang tao sa loob ng store. Akala nila noong una ay hindi lang nakita yung tao sa angle ng camera. Kaya ni-rewind nila yung footage at pinanood mula sa simula. Mas lalo silang naguluhan. Makikita sa recording na yung kaibigan ko mismo ang lumabas mula sa likod ng counter. Siya mismo ang nagbukas ng freezer. At siya rin mismo ang kumuha ng isang bottled water. At siya rin mismo ang naglagay ng bayad mula sa sarili niyang bulsa. Walang ibang taong makikita sa eksena. Ang problema, hindi niya yun maalala. Sa alaala niya, may lalaking pumasok sa store. Basang-basa nga ito kahit hindi naman umuulan sa labas. Diretso itong naglakad sa freezer, kumuha ng isang bottled water at nag-iwan ng eksaktong bayad bago lumabas. Pero iba ang sinasabi ng CCTV footage kasi doon ay siya mismo ang gumawa ng lahat ng iyon. Hindi niya matandaan kung bakit. Hindi niya rin maipaliwanag kung sino ba yung kinakausap niya sa counter. Naisip nila na baka kulang lang siya sa tulog. Kaya naman pinauwi na muna siya ng supervisor nila. Baka raw kailangan lang niyang magpahinga. Paglabas ng convenience store, may mga pulis sa kabilang kanto. May lalaking natagpuan sa isang kanal. Patay na ito. Hindi niya na sana yun papansinin pa kung hindi niya lang nakilala yung suot ng lalaki. Pareho ito ng suot ng lalaki na pumasok sa convenience store noong 3:00 ng madaling araw. Yung lalaking basang-basa, yun na yun mismo ang damit nito. Kapareho ng itsura at ng basang kasuotan. Hanggang sa mapansin niya ang hawak-hawak ng patay na lalaki. Doon na raw siya tuluyang natigilan at kinilabutan. Isa iyong sealed na bottled water. Yung eksaktong bottled water na ayon sa alaala niya ay binili ng basang-basang customer na pumasok sa convenience store noong madaling araw na yon. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Kira. Ako ulit ito. Hindi pala ako nakapagpakilala sa inyo noon. Bale, Jules na lang po ang itawag niyo sa akin. May ibabahagi po ulit ako sa inyo. Kwento ulit ito dito sa farm kung saan ako naninirahan. Maikli lang po ang kwento na to, kaya simulan ko na po. Kung naaalala niyo po ang kwento ko na may title na Unggoy sa Puno,
ay malalaman niyo po kung gaano kalawak ang lupa dito. So eto na nga, kwento ko na po. Umaga pa lang po nito, Boss Kira. Tapos na kaming magkape ni Kuya M. Bale ang tatrabahuhin namin ng umaga na yon ay yung talahiban, kung saan kailangang matabasan o mabawasan yung mga damo na hindi kinakain ng mga baka, kambing o tupa. Sobrang pagod kami nun kasi maghapon namin ginawa yon. Hanggang sa dumating na nga ang takip silim. Umuwi na kami nun. Matapos maghapunan, nahiga na ako sa kama ko upang magpahinga na. Wala pa rin akong cellphone ng mga panahon na to, kaya nakatulala lang ako nun hanggang sa makatulog na. Describe ko lang po muna yung kama kung saan ako natutulog. Bale sa labas po ito ng kubo nakapwesto. Double deck po ito. Tapos sinasabitan ko lang ng kumot na ginagawa kong harang para hindi ako lamukin at hindi masyadong lamigin. Pero sa dalawang gilid lang at sa ulunan, open lang yung sa may paanan ko. Kaya makakalabas-masok pa ako sa kama ko na para bang kwarto style. Hindi ko alam kung anong oras na nito, pero nagising ako nun sa tunog na para bang may sumisingasing na toro. Nakapag sa cartoons nausok pa yung ilong. Parang ganun po yung tunog. Inayaan ko lang kasi ang nasa isip ko nun, baka nakaalpas na baka at naaamoy yung mangga na nasa itaas ng double deck ko. Pero habang inaantay kong lumapit yung inaakala kong baka para makita ko ito, nagulat ako kasi hindi pala ito baka. Ulo ito ng kabayo. Malaking ulo yun, Sir Kira. Sobrang itim pa. Tapos pulang-pula yung mga mata niya na akala mo ba'y nag-aapoy. Sumisingasing pa rin ito na parang toro. Kaya agad na pumasok sa isip ko na isa itong tikbalang. Akala ko noon hindi ako makakagalaw sa kinahihigaan ko. Pero nung igalaw ko yung mga paa ko, nagulat ako kasi naigagalaw ko siya. Ibig sabihin ay hindi ito isang bangungot lang. Ipinasok nung tikbalang yung ulo niya sa double deck ko sa may paanan. Parang ahas yung paggalaw ng ulo niya na tila ba may hinahanap sa loob ng kama ko. Ewan ko pero hindi ako masyadong nakaramdam ng takot nun. Nagawa ko pang iangat ang paa ko nun para sana sipain yung ulo niya. Pero Sir Kira, ang bilis niya ring nawala. Para siyang itim na usok lang na sumabay sa hangin. Sabay maya-maya, may narinig ako na tumatakbo palayo. Kinabukasan noon, Sir Kira, tinignan ko yung kulungan ng mga baka. At kumpleto naman silang lahat doon sa loob. Hinayaan ko na lang yun. Baka kako may hinahanap lang o baka nagpapakilala lang sa akin yung tikbalang na yon. Yun lang po, Sir Kira. Sana mapasama to sa nginig stories nyo, Sir Kira. Pa-shoutout po kay Obib at kay Ame na idol kayo. Lalo na sa kwento nyo kay Kuyang na sana masundan pa. Salamat po and God bless. Magandang araw o gabi ulit, Sir Kira, at sa mga kirara. Si Jules po ulit. Ganado po mag-type ngayon kaya ibabahagi ko na rin po itong nakakapanindig balahibo kong storya na kwento ng lolo ng kaibigan ko. Simulan ko na po. Sir Kira, nakakaawa at nakakalungkot ang nangyari sa amo ko kung saan driver nila ako. Di ko na po babanggitin ang kanilang tunay na pangalan para na rin po sa kanilang privacy. Naging driver po nila ako dahil naghahanap po sila ng magdadrive sa kanila noon from Batangas to Cavite. Tapos Cavite to Batangas. May sakit po kasi yung padre de pamilya nila noon. Di ko na lang din po babanggitin kung anong sakit. Pero kalaunan, namaya pa rin po siya. So ayan, may background na. Nakaburol na po yung amo kong lalaki noon. At di po ako makakauwi noon kasi ako lang po ang maaasahan nila noon na bumili ng kung anumang ipapabili nila at maghatid sa mga kamag-anak nila na dumadalaw. Kaya naman po nandun lang po ako noon at pakain-kain lang.
Bale ang itsura po kasi ng lugar na pinagburulan nila ay glass door po yung pinto at pader. Medyo malabong salamin yun. Yung nasa gitna ng salamin, ceramic ba yung tawag doon? Tapos sa baba naman ay clear, kaya makikita mo yung mga naglalakad. Bale madaling araw na po nito at kami na lang po ng tropa ko, amo ko at anak nila ang gising noon. Ang pwesto po ng pagkakaupo ko noon ay pahayahay, kaya medyo nakapahiga ako nun sa upuan na merong sandalan. Habang nagmumuni-muni at nagpapaantok, may napansin ako na mabilis na gumalaw sa peripheral vision ko sa may bandang baba ng pader na salamin. Hinayaan ko lang yun nung una kasi nasa isip ko baka may dumaan lang talaga na tao. Bale Sir Kira, sa St. Peter po kasi yun, kaya naman magkakatabi yung mga ibinuburol. So yun yung nasa isip ko, baka may dumaan lang talaga. Tapos maya-maya, may dumaan na naman. Pero sa pagkakataon na to, nakatitig na ako sa may bandang ibaba na yon. At ang nakita ko ay paa na mabilis na naglakad. Para siyang sunog. Tapos ang dumi na akala mo ay galing sa putikan. Tapos nagsusugat din. Kinabahan ako nun. Kaya naman dali-dali akong lumabas at hinabol yung naglalakad na yon para makita ko kung sino o kung ano ba yun. Kung tao nga ba ito o ano, para mapanatag ang loob ko. Pero ang bumungad sa akin ay ang madilim na labas lamang at ang malamig na hangin. Natuod ako nun. Di ako nakagalaw sa pwesto ko. Nanlalaki yung ulo ko na nagtatayuan yung mga balahibo ko. Nung medyo nakabawi na ako, agad-agad na akong pumasok. Ginising ko yung tropa ko para sabihin yung nakita ko. Parehas kaming natakot nun, kaya naman nagtabi na kaming matulog. Kinaumagahan nun, nagising ako. Humahagulgol yung amo ko at ang sabi nito, "Tatay naman bakit ka naman sumunod kay Jojo?" Hindi po tunay na pangalan ng asawa ng babaeng amo ko. Nagtaka naman ako nun Sir Kira. Tas maya-maya, binanggit sa akin ng tropa ko na wala na daw yung lolo niya. Stepfather po yun ng amo kong babae. Umiiyak sila habang ako naman nagkakape at naghahanda na para umalis para mahatid sa sasakyan yung amo ko. Di ko alam kung may kinalaman ba yung nakita kong mga paa sa nangyari sa lolo ng tropa ko. Bale pag wala po kasi akong pasok, si tatay po, yung lolo ng tropa ko, siya yung nagdadrive sa family nila. Nagkita na po kami ni tatay noon at mabait po siya. Maayos siyang makisama, kaya naman napalagay din ang loob ko sa kanya. Dasal ko na lang po na naway makausad na po ang pamilya ng amo ko sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Yun lamang po Sir Kira. Maraming salamat po. Sana mapasama kahit medyo hindi nakakatakot. Pa-cash out na lang din po ulit kay Totoy Obib at Ame. Salamat po. God bless po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Nicole po from Montalban, Rizal. Pasensya na po sa title na inilagay ko. Hindi kasi namin alam eksakto kung ano bang tawag dun sa nakita namin. Short story lang po ito. Experience namin ng boyfriend ko. Hindi ko tanda kung anong year yon pero hindi ko po makakalimutan ng gabing yon. Around 7 or 8 PM na po ata nun. Nagbala kaming maglakad-lakad ng boyfriend ko dahil wala kaming magawa nun. Or bilang banding na rin na masasabi siguro. Naisipan naming magpunta sa ibaba ng Manila Hills. Yung pagkaliwang likuan. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dun sa lugar na yun Then eto na nga po. Nakaupo na kaming dalawa. Nagsisimula na naming kainin yung pinabili namin sa 7-Eleven. Tamang kwentuhan lang. Tawanan ganon. May mga tao din naman doon. Pero magkakalayo kami. Since malawak yung lugar na yon. Nung mga oras na yon, madilim na talaga.
Tapos kakaunti lang yung ilaw na meron doon. Then eto yung nangyari. Habang nag-uusap kami, napalingon ako sa kanan ko. Tapos may napansin akong taong naglalakad. Lalaki siya at papalapit sa amin yung direksyon niya. Sa unang tingin, parang normal lang naman ito. Kaya hinayaan ko lang. Sa pangalawang lingon ko sa kanya, dito ko parang naguluhan. Kasi hindi ko maaninag yung mukha niya. Yung kulay ng suot niya. Para lang ba siyang kulay itim na figure ng tao na naglalakad papalapit sa amin? Hindi ko ma-explain ng maayos pero para ba siyang aninong nakatayo? Tapos napalingon din yung boyfriend ko. Nakita rin niya yung nakikita ko. Binaliwala pa rin namin yun. Maya-maya, nilingon ko ulit. Pero hindi ko na siya nakita. Biglang nawala yung tao. O kung tao nga bang masasabi yun? Inilibot ko pa ang paningin ko. Hinanap ko kung saan ba siya pwedeng magpunta. Imposible naman kasing bigla na lang siyang mawawala. Kung nag-iba man siya ng direksyon, dapat ay makikita pa rin namin siya. Kasi wala naman siyang ibang malulusutan doon. Wala din siyang ibang mapagtataguan dahil open space yun. Doon na kami kinilabutan ng boyfriend ko. Nagtatanungan pa kami kung saan ba posibleng nagpunta o nagtago yun. Kasi yung gilid ng daan ay bangin na rin. Doon kasi kami nakapwesto sa may gutter na bangin na yung likuran. May nakita akong babae na malapit sa amin. May kausap siya sa phone. Magtatanong sana ako. Kaso hindi ko alam kung bakit parang nawalan ako ng lakas ng loob na magtanong kung nakita ba niya yung lalaking nakita namin. Siguro ay dahil na-shock din ako. Napapaisip pa rin kami kung saan ba dumaan yung tao na yun. Imposible talaga. Kasi open space lang yun eh. At sasaglit pa lang naman kaming nalingat, bigla na lang siyang nawala. Hanggang ngayon po, palaisipan pa rin sa amin ng boyfriend ko kung ano ba yung nakita namin na yun. Sobrang creepy po talaga. Kaya never na ulit kaming nagpunta sa lugar na yun eh. Salamat po sa pagbasa ng story ko. Aabangan ko po ito. Keep safe po palagi at God bless po sa ating lahat. Tawagin niyo na lang po akong Kay. Yung asawa ko po ang nag-recommend ng page ninyo sa akin. Siya din po ang dahilan kung bakit nakahiligan ko na ang makinig ng mga horror stories. Ginagawa po naming pampatulog ang mga kwentong naririnig namin dito. Ang kwento pong ibabahagi ko ay kwento po na palaging ginagawang panakot sa amin ni Mama para hindi na kami lumabas ng 5:00 ng hapon at para matulog kami ng maaga. Bale ang kwento pong ito ay nangyari noong 1960s pa. Bata pa si Mama noon at wala pa masyadong poste ng ilaw sa kalsada. Kaya pagsasapit ang 5:00 ng hapon, halos wala ng tao sa daan. Lahat ay nasa kanya-kanyang bahay na nila. Wala pa pong kuryente sina Mama noon. Lampara lang po ang ilaw nila. Ang bahay po nila Mama ay nasa tapat po ng nag-iisang paaralan sa barangay nila. Malapit lang po ito sa kalsada. Kapag matutulog na po sila Mama, lagi po nilang hinaharangan ng upuan yung pintuan nila para hindi makapasok ang nasa labas. Tuwing gabi po kasi, bigla-bigla na lang po silang nagigising dahil sa ingay na nanggagaling sa kalsada. May nagmamarcha daw po at may sumisigaw sa lengguaheng Hapon. Habang naririnig daw po nila ito, ay papalapit at palakas daw po ng palakas ang ingay ng mga sapatos na nagmamarcha. Sinasabihan na lang daw po sila ng lola ko na matulog na at wag na lang daw po itong intindihin. Pero isang beses po na narinig ulit ni Mama ang pagmamarcha na yon, dahan-dahan daw po siyang nagtungo sa butas sa dingding nila para matignan kung sino nga ba yung mga naririnig nila gabi-gabi. At ganoon na lang daw po ang kilabot ni Mama nang makita niya ang mga parang puting hamog
na nasa kalsada at nagmamarcha patungo sa loob ng paaralan. Noong nakapasok na daw po ang mga ito sa paaralan, ay unti-unti na ring nawala ang puting hamog na yon, kasabay ng pagkawala ng ingay ng pagmamarcha nila. Minsan naman po ay may naririnig sila mama na para daw pong may mabibigat na bagay na hinihila sa kalsada. Maririnig mo po na parang may taong humihila nito at parang nahihirapan daw po ito. Madidinig mo daw po yung boses ng lalaki na umuungol habang humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Sobrang creepy daw po ng boses. Hindi siya sumisigaw eh. Parang paiyak daw po yung paghingi ng tulong nito. At mararamdaman mo daw po talaga yung sakit at bigat ng dinadala niya. Doon na po sinabi ni Mama na noong World War II daw, isa ang lugar namin sa ginawang kuta ng mga Hapon. Kampo po nila noon ang paaralan na ngayon. Doon nila dinadala ang mga babaeng ginagahasa nila at ang mga lalaking tinutorture nila. Kinakadena po nila ang mga Pinoy na nahuhuli nila at kinakaladkad nila ang mga ito sa kalsada. Panakot daw po nila yon sa ibang mga ayaw sumunod sa kanila. Ayaw ko pa nga pong maniwala noon kay Mama. Sabi ko sa kanya, panakot niya lang yun sa amin eh. Pero sabi naman ni Mama, nasa sa akin na daw yun kung maniniwala ako o hindi. Basta bawal daw akong gabihin sa paaralan at dapat daw uuwi na agad ako pagkatapos ng klase namin. Akala ko po talaga noon ay kwento-kwento lang yun lahat ni Mama para nga matakot kaming gumala kasi hindi naman po nakakatakot tignan yung paaralan namin noon. Pero ganoon na lang po ang gulat namin noong may nahukay pong mga buto sa likod ng paaralan namin. Ginawa po kasing garden yon, project ng mga teacher namin noong elementary kami. Ang daming pulis na pumunta nun at doon na nga namin nalaman na ang nahukay po pala ay isang mass grave noong 1940s pa, noong panahon ng World War II. Doon ko lang po napatunayan na totoo pala talagang kuta ng mga Hapon ng paaralan namin noon. So nung mahukay yon, akala po namin ay okay na ang lahat. Pero doon na po nagsimula ang lahat ng mga katatakutan na nangyari. Sunod-sunod po na may mga estudyante sa elementary at high school ang sinasaniban. Naalala ko po noon, nagkagulo sa high school room kasi may isang babae daw na bigla-bigla na lang nag-wild. Pinapakalma siya ng mga kaklase niya pero ang lakas daw po ng babae. Nakita ko na lang po na may mga bag at upuan nang hinahagis sa loob ng classroom. Pero hindi ko na nakita ang lahat ng mga nangyari kasi pinaalis na kami ng ibang mga teachers at pinauwi na. Ang dami na kasing mga bata na nasa labas noon, mga nakikichismis na parabang nanonood ng pelikula. Kinabukasan po noon ay doon ko nalaman na bukod doon sa babaeng sinaniban ay may iba pang mga estudyanteng sinaniban rin. Isang high school student na lalaki at isang lalaking elementary student na kaedad ko lang noon. Dahil doon, hindi po kami nakabalik agad sa school. Ipinabless pa po kasi yung buong paaralan. Tapos noong bumalik na ang klase, nagpamisa rin po noon. Binless po kami ng pare. Habang yung mga high school students naman, pinakonfess po sila. Kami naman po ay binibisita ng mga katikista. Tinuruan po kami kung paanong magdasal at ano ang dapat na ipagdarasal namin. Akala ko po noon na joke lang ang mga sanib-sanib. Di po kasi talaga ako naniniwala dyan. Bata pa kasi ako noon at wala pang kamuwang-muwang. Pero kahit si Mama po, nangamba rin para sa akin. Sabi po kasi ni Mama na hindi na raw babalik sa paaralan namin yung lalaking high school student na sinaniban. Lilipat na daw po ito ng school. Natrauma po ata yung pamilya sa nangyari. Yung babaeng high school student naman po, may times pa rin na bigla-bigla na lang siyang nag-iiba habang nagkaklase sila. Bigla na lang daw itong nagba-blackout. Sisigaw, iiyak
at magagalit. Sinasaniban na pala. Ang lakas daw ng babae kapag sinasaniban. Kaya niyang ibalibag yung mga kaklase niyang lalaki na mas malaki sa kanya. Yung kaedad ko naman po na LM student, huling kita ko sa kanya may kwintas na siyang rosaryo at bawal daw niyang hubarin yun. Hanggang isang araw, hindi na po nakapasok yung mga estudyante na yon. Wala na po akong balita sa kanila kahit pa anong tanong ko kay mama. Sabi niya, mas maigi daw na hindi na ako makichismis sa buhay ng iba. Ang bata-bata ko pa raw napakachismosa ko na. Ngayon ay na-realize ko po na nakakatakot po pala talaga yung mga nangyari noong World War II sa mga kababayan natin na mga inalipusta at kinawawa ng ibang lahi. Siguro po humihingi sila ng katarungan sa nangyari sa kanila kahit pa gaano nakatagal ang panahon na lumipas. Marami pa po akong creepy experiences sa school na yon. Pero sabi ni mama, imagination lang daw. Pero alam kong hindi. Sa susunod ko na lang po ibabahagi yung iba. Yun lang po muna. Salamat and God bless po. Good day Kirara at Sir Kira. Eto na naman po ako, si Suki. Salamat po sa pagbasang muli ng kwento ko. Ito muna ang ipapasa ko. Ngayong taon lang to, 2026. Bale kalilipat lang namin ng bahay, pero dito pa rin naman sa Laguna. So since bahain yung lugar ng magulang ko kung saan kami nakatira, naghanap na kami ng malilipatang lugar. Nakakita naman agad kami. Hindi kalayuan sa bahay ni na mama, pero hindi na binabaha sa part na to. 40 square meters yung lawak ng bahay na nakuha namin. Makalumang bahay siya na nasa 30 years na ring nakatayo. Bale, 2 floors ito. Ang baba ay pinapaupahan sa isang mini grocery. Dito kami sa 2nd floor. Meron itong 2 kwarto, isang banyo, at isang maliit na sala na kanugnog din ng kusina at ng laundry area. Convenient para sa aming maliit na pamilya. Bale kami lang naman ang anak ko ang nandito tuwing weekdays. Si Daniel ay naka-duty sa Manila during these days. Bale Friday ay work from home siya at rest day naman ng Saturday at Sunday. Ako naman, natanggap na lang ako ng sideline at meron akong maliit na online printing shop. At madalas, gabi na akong gumagawa ng orders sa akin pagtulog na si Jeda. So minsan, inaabot ako ng 3 to 4 a.m. bago matapos yung isang bulk order sa akin, especially mga invitations. Nitong nagdaang July lang, may nag-order sa akin ng 120 invitation para sa debut. Nasabayan pa na may program din si Jeda sa school at kailangan ko ding mag-print ng backdrop para sa design ng stage na gagamitin nila. Babaeng walang pahinga talaga. So inabot na ako ng 3 a.m. noon bago ko natapos ang lahat ng gawain ko. Antok na ako at gusto ko na lang na mahiga at matulog. Bale Saturday to, kaya si Daniel nasa bahay din. Tumayo na ako mula sa computer set ko para iayos na at makahinga na. Nang may marinig akong sumitsit sa akin. Sinundan pa yon ng pagtawag sa pangalan ko. Kaboses yon ng landlady namin. Kaya naman napatingin agad ako sa main door. Sliding door yon na kahoy. Nagulat ako nang biglang parang tinapik ng malakas ang pinto. Nagising ang diwa ko nun. "Shh! Suki!" Muling tawag sa akin ng landlady namin. "Nay, gising pa po ko. Katatapos lang po ng trabaho ko. Bakit po?" Sagot ko naman nang hindi binubuksan ang pinto. Akala ko kasi aparisyon siya at baka pag binuksan ko ang pinto wala naman akong makita. Mawawala lang ang antok ko pag natakot ako. "Halika't lumabas ka. May ipapakita ko sa'yo." Nagtataka man, lumabas na rin ako. At si Nanay Tesing nga yun. Hindi siya multo. Sa isip-isip ko. "Ano po yun?"
Halika't tignan mo ang tindahan ni Mildred. Hila niya sa akin na tinutuko yung mini grocery na nasa ibaba ng bahay namin. Nang makarating kami, parang wala namang kakaiba akong nakita. Halika. Hila niya muli sa akin, papunta doon sa kwarto kung saan siya nakatigil. Katabi lang yun ang mini grocery ni Ate Mildred. Halika. Ito tignan mo kung ano ito. Itinuro niya ang CCTV na nandoon. Since inaantok na ako, hindi ko agad napansin yung itinuturo niya. Ano yun, Nay? Tanong ko ulit. Inilapit ko pa yung mukha ko sa monitor. Ito, tignan mo. Sabi niya ulit. Nang i-focus kong mabuti ang tingin ko, doon ko na nakita yung tinutukoy niya. Hindi nga ito madaling makita dahil para iyong silhouette lang. Pero nakapagtataka na para iyong hugis ng tao na gumagalaw. Natakot ako. Ala, Nay, ano yan? Tanong ko na napasiksik pa sa kanya. Hindi ko nga din alam eh. Kahapon pa ng gabi yan, napansin ko na. Kala ko nga dahil lang sa dumi ng kamera. Pero ipinalinis ko na kay Boy yan kaninang umaga. Tukoy niya sa pamangkin niya. Tapos bago rin daw siya natulog, tinignan niya. Wala rin naman daw. Tapos kanina raw na umihi siya, tinignan niya ulit. Tapos andyan na naman. Naisip daw niya na baka may alam ako sa kamera at alam niya rin daw na gising pa ako, kaya ako yung tinawag niya. Hindi ko alam ang isasagot sa matanda nun. Halata namang hindi problema sa kamera yon. Bulto yun ng tao na gumagalaw-galaw. Naglalakad-lakad na para bang nakalutang sa hangin. Multo ata yan. Naniniwala ka ba sa multo? Tanong ng matanda na napapaantanda pa. Opo, Nay. Hindi ba kayo natatakot? Nakalabas pa kayo at nakadaan sa tabi niya na? Sabi ko sa kanya. Hindi pa kasi ako sigurado nung una. Sabi niyang medyo nanginginig pa ang boses. Sa 2 buwan namin dito, ito pa lang ang una kong encounter. Wala naman ding mabigat na aura sa bahay na inuupahan namin. Pero may ganito. Suki, nariyan ka ba? Sabay pa kaming napaiktad ni Nanay Tising nito nang madinig ko ang pagtawag sa akin ni Daniel. Sabay sungaw ng ulo niya sa nakaawang na pinto ni Nanay Tising. Oo. Paano, Nay? Akyat na po ko ha. Manalangin po kayo at wag po kayo magbubukas ng pinto. Wag po kayo matakot. Wala naman pong magagawang kapahamakan sa tao yan. Sabi ko sa matanda. Nang muli kong sulyap sa monitor ng CCTV, wala na doon yung silhouette. Napataw na lang din si Nanay Tising pero halata pa rin ang takot. Nang makaakyat na kami sa bahay, ay saka ko ikinuwento kay Daniel ang nangyari. At nagulat din siya sa sinabi ko. Nakita ko nga yun kagabi. Pati nung isang gabi nung dumaan ako. Hindi sa CCTV ha. As in, nadaanan ko talaga siya. Kala ko nga antok lang ako eh. Pero nung nilingon ko, andun talaga siya eh. May hugis talaga siya. Tapos naglalakad-lakad. Para bang gustong pumasok sa tindahan ni ate. Kwento ni Daniel. Bakit di mo sinabi sa akin? Alam mong lapitin din yung anak mo eh. Hindi ko pa nga napapasuot sa kanya yung pangontra niya eh. Sabi ko naman sa kanya. Hinubad kasi ni Jeda yung pangontra na laging suot niya dahil naiirita siguro. Since bata, mabilis mairita sa mga burloloy sa katawan. Ramdam mo rin naman siguro na walang mabigat na aura doon. Kaya hindi ko na lang din sinabi. Baka mag-overthink ka lang eh. Tingin ko, may gusto lang tapusin sa lupa yon kaya nandun. Tsaka nakapula din naman si Jeda nung pinatulog ko. Sabi pa ni Daniel. Kinaumagahan, isang balita ang nakarating sa amin. Galing na din sa landlady namin na si Nanay Tising. Pumanaw na daw ang dating asawa ni Ate Mildred. Seaman yun. Bale, 3 days pa daw bago nabalitaan ni Ate Mildred dahil ayaw ipaalam nung pangalawang asawa ng lalaki. Nang makita namin ang picture na ipinakita na din sa amin ni Ate Mildred, yung bulto ng asawa niya
ay kabulto noong silhouette na nakita namin ni Nanay Tesing sa CCTV. Hindi na namin napagkwentuhan pa yon. Parang nagets na lang din namin na baka nagpapaalam lang yung dating asawa ni Ate Mildred sa kanya. Gusto sigurong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari sa kanila. Salamat po sa muling pagbasa nito, Sir Kira. More followers pa po sa'yo. Good day and God bless po.